sama-sama tayong magiging karakli. Anim na lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng walang tigil na ulan at pagbaha. Kabilang po dyan ang Kalumpit, Bulacan, kung saan mahigit 40,000 pamilya ang apektado. Mula sa Kalumpit, Bulacan, saksi live si Nico Wahe. Nico. Maris, isinailalim na sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan matapos malubog sa baha ang lahat ng 29 na barangay dito. Kasama dyan ang barangay Sapang Bayan na palaging binabaha dahil karugtong na Pampanga River na madalas ay high tide. Dito lumaki, nakapag-asawa at dito na rin nagkaapo sa barangay Sapang Bayan, Kalumpit, Bulacan si Aling Esmeralda. Sa lahat daw ng pinagdaanan niya sa buhay, palagi rin niyang kasama ang baha. Halos hindi na raw umalis sa barangay nila magmula noon pa. Nagkakatalo na lang kung gaano kataas o kababa. Siguro po habang na yan, yung high tide na yan, makahabang panahon na yan. Katabi kasi ng barangay ang Pampanga River na madalas high tide. Kailan ba huling nawala ng tubig dito? Ala pa po. Diretso po. Nung March, nung Tag-Araw? Tag-araw lang po. Tapos, maski po tag-araw, Meron din. meron po. Hindi naman po nawawalan. Kaya mga bahay na lang dito ang nag-adjust. Karamihan may second floor. Marami rin sa mga residente may kanya-kanyang bangka. Kapag wala namang bangka, ganitong salbabida ang meron sila. Ay, lalabas natin. Ito, ang salbabida ni Nanay Esmeralda. Ginagamit to nung kanyang mga apo kapag papasok sa eskwela. Ito, nilalagyan nila ng bangkito at may palanggana sa butas ng mismong gulong na salbabida para dito sila uupo at makapasok sa eskwela. Ang iba naman, sirang ref ang gamit. Halos araw-araw po, high tide ang nangyayari po sa amin dito. Kaya po ang mga bata na nag-aaral, nahihirapan po. Ang mga residente po rito, nahihirapan din po. Mas malala raw ang taas ng tubig lalo ngayong masama ang panahon na dulot ng habagat. Nakaamba pang tumaas ang tubig bukas dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide. 4 na sunod-sunod na araw yung ganyang kataas mula bukas. At dahil nga tila forever ang tubig dito, 100 ektaryang sakahang lupa ang hindi na napapakinabangan. Nagmimistulan na lang ito mga ipunan ng tubig. Ang magsasakang gaya ni Kagawad Renato, hindi na raw alam ang gagawin sa kanyang lupa. 1 dekada na hindi nakakapagsaka. Dahil sa pagkakakuhan, pumapasok agad ang alat. Umaasa silang makababalik muli dahil sa flood control project na sinimulan na noong nakaraang buwan ng DPWH. Pag yan po ay nagawa, unti-unti na pong mababawasan ng high tide dito. Isa lang ang barangay Sapang Bayan sa 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan na lubog sa baha ngayon. Kaya ang lokal na pamahalaan nagdeklara na ng state of calamity. Handang-handa naman po kami kung ano man po yung disaster po na aming naranasan sa ngayon. Yung mga dati pong hindi nilulubog, ngayon po ay nilulubog na din. Lalo higit yung mga subdivision po. Halos wala nang labasan yung tubig. Mahigit 40,500 na pamilya na ang apektado. Katumbas yan ng mahigit 131,000 na individual. Mahigit 300 namang pamilya ngayon ang nananatili sa evacuation centers. Plano raw ng LGU na magtayo pa ng mas maraming flood control project. Naging successful yung flood control sa bayan, sa barangay ng Corazon, dito sa bayan. Bali dati kasi pag ganyang bahaan, halos 1 month to 3 months. Bago mo humupa yung tubig, gano'ng katagal. Nung ginawa yung flood control doon, na testing na, approve siya. Bali, ngayon, 1 to 3 days lang. Maris, ayon sa MDRRMO ay aabot na sa 19 na ektaryang pananimang nasira dahil sa baha. Nakakahalaga yan ng 3.8 million pesos at posibleng madagdagan pa ang numerong yan dahil sa inaasahang 4.9 meters na high tide bukas na magiging dahilan ng mas mataas at mas malawak na pagbaha. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pahirapan ang pag-rescue sa isang senior citizen sa isang subdivision sa Cainta, Rizal. Hindi pa rin makapasok ang mga sasakyan doon dahil sa baha. Saksi live si Katrina Son. Katrina?
Mariz, baha pa rin ang ilang mga barangay dito sa Cainta, Rizal. Kaya naman ang ilang mga residente nahihirapan na at nagkakaubusan na sa kanilang supply ng pagkain. Kakulangan sa tubig na maiinom at pagkain. Ito raw ang nararanasan ng ilang residente sa loob ng Vista Verde Subdivision dito sa Cainta, Rizal. Kaya naman di alintana ng ilang mga residente ang mataas na baha at malakas na ulan, makabili lang ng pagkain at maiinom. Sabi ng Pag-asa is 2 days na malakas pa rin ang ulan. So in preparation pa rin, mayroon kami supply. Kasi yung supply namin before is yung for 2 days na naubos na. Yung tindahan kasi ubos na rin yung mga supplies nila. Paano po doon? May makakain pa? Pagdating ko, makakabili ng pagkain. Paraan na rin daw nila ito ng paghahanda lalo na at may bagyo na naman. Kasi baka bukas meron pa rin mahirapan kami lumabas. Kaya bumili na ako. Mas maganda na raw na handa sila lalo na at patuloy daw ang pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Andito ako ngayon sa Vista Verde Executive Village dito sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. Ang subdivision nga na ito ay isa sa mga subdivision na talagang binaha. Sa kinatatayuan ko ngayon ay hanggang tuhod ang baha pero kapag napunta ka pa raw sa looban ay lampas dibdib na ang taas ng baha. Kaya naman kanya-kanya na ang mga residente dito sa paggawa ng kanilang mga makeshift na balsa. Ito po yung pressure na sira, bali ginawa na namin ng paraan para makatulong din sa mga kapwa nating Pilipino na gusto umuwi sa bahay. Ang dahil po kasing lumulutang na saging-saging dito, madami, kaya kinuha na lang po namin kaysa namang bumarabara na lang, tagpi-tagpi na namin para gawing balsa. Bali swimming pool to ng mga bata po, tas ginawa na lang po naming bangkap. At dahil din sa mataas na baha sa lugar, isang lalaking senior citizen ang kinailangang i-rescue. May re-rescue tayong senior na nahihirapan na huminga. Ni-rescue siya gamit ang military truck. Nang hindi na makapasok ang truck dahil sa taas ng baha, nagtulong-tulong ang rescuers gamit ang maliit na rescue boat. Samantala, baha rin sa ilang mga kalsada dito tulad ng Felix Avenue. Hindi na rin madaanan ng mababa at maliliit na sasakyan. Maging ang mga motor, hirap. Kaya naman maraming nagbalikang mga sasakyan. Ang ilan naman, nasiraan pa. Tumirik po ayaw na po mandar Hindi mo makapasok ngayon, ayaw mandar yung motor ko Mariz, sa mga oras naman na ito ay tumigil na nga yung malakas na ulan na naranasan natin buong maghapon dito sa Cainta, sa Rizal. At sa ngayon naman, mataas pa rin nga yung baha rito. Sa kinatatayuan ko, Mariz, ay gutter deep ang baha. Pero sa likuran ko ay abot tuhod pa yan at sa gitna ay hanggang dibdib pa raw dyan yung baha. At live mula dito sa Cainta para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Hindi may kakaila ang bayanihan at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa tuwing may pagbaha. Pero marami rin ang napipilitang sumuong para makauwi, makapasok sa trabaho o makahabol sa kanilang flight. Narito po ang aking report. Hanggang kanina ay mataas pa ang baha pati sa malalaking kalsada sa Maynila. Sa Padre Burgos, stranded ang ilang sasakyan at commuter. Sa Espanya Boulevard, mayat-mayang sinusukat ng DPWH Flood Watch ang level ng tubig. Kapag umabot ito sa 35 hanggang 40 centimeters, pinapadivert na ang maliliit na sasakyan. Malawak din ang pagbaha kanina sa Finance Road. Ang isang estudyante napilitang maglakad dahil walang masakyan pa Divisoria. Bakit ngayon ka lang uuwi? Kasi wala nang ulan, kala ko umupa na yung baha. Bakit naghubad ka ng sapatos? Kasi yung sapatos masira. Hindi ba mas delikadong nakapaa? Hindi naman bababa sa tuhod ang level ng baha sa Quezon Village sa Las Piñas City kanina. Walang choice ang marami kundi sumuong. Nagmistulang dagat naman sa Las Piñas River Drive. Sa kuwang ito makikitang umapaw na ang ilog at pumantay sa tulay at mga bahay. Sa gitna ng halos walang tigil na pag-ulan, tulong-tulong ang mga rescuer na ito para mailipat ang bedridden na senior citizen sa isang evacuation center. May isa pang senior na kinarga na ng rescuer. Nirescue rin ang isang bagong panganak na ginang at ang kanyang sanggol.
Halos pabalik-balik naman ang mga rescuer mula sa Barangay San Dionisio Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Parañaque Dungalo Fire Volunteers para magsalba ng mga stranded sa kanilang mga tahanan. Dito sa Barangay San Dionisio, 4 na bata ang pinarescue ng kanilang magulang dahil hindi pa rin humuhupa ang baha sa kanila. Kasi may paralyze po kami sa bahay. Kahit pahirapan, sinikap ng 68 anyos na ginang na sumakay ng bangka, madala lang siya sa ospital para sa nakaschedule na dialysis. Times a week. Oo. Tapos mag-8 months na ngayon. Ibang pakiramdam ko pag na palyahan, hindi ako makakaling. Medyo matagal na raw pong tumila yung ulan pero hanggang ngayon makikita ninyo, mapapansin ninyo, hindi pa rin humuhupa ng tuluyan yung baha dito sa may A. Santos, no? Dito po sa Sucat, Parañaque. At makikita natin na kahit saang direksyon kayo tumingin, bumaling, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi na po ito passable. Kahit nga po yung makikita ninyo, yung mga malalaking truck, yung bombero, at marami pa pang mga sasakyan dito ay tumirik na. Yung angkos, yung creek doon na nasira indike. Dito na pumasok sa kalsada yung lahat ng tubig. Kaya kahit wala ng ulan po, yung tubig mataas pa rin. Buti na lang maraming mga rescuer ang may mga bangka para isakay ang mga stranded. Kasi po may flight po ako mamaya. So na-stranded po. Galing po ako ng Sampaloc. Thankful po kami kasi nandito po sila kuya na nag-rescue po sa amin na hanggang po dito sa may SM Sucat, ni-rescue po kami para lang po makaabot po kami sa may LRT. Galing po ako sa Alabang, ma'am. Akala ko po may masasakyan. Bahang-baha po pala talaga. Ay, kailangan ko na po umuwi sa Maynila. Hindi ko naman po akalain ganito pala yung sitwasyon. Pati lang residente naglabas ng bangka o ng pedicab para pagkakitaan. Meron din pati makeshift na balsa. Pero ang marami, lakas loob na sumuong na lang sa baha. Gaya ng bulto ng mga pedestrian na ito na ang iba umakyat na lang sa Center Island para makatawid. Desperate lang po talaga kami makauwi. Nag-trip po kami doon kaso baha din po. No choice, dito na lang po kami lumusong po. Nang medyo humupa, nakalusot na rin ang mga truck ng pulis na nagsakay ng mas marami pang stranded. Pero payo ng ilang rescuer, Payo po sa mga lalabas po ng bahay, maaari wag na po muna. Manatili na po muna sila sa loob ng bahay nila. At talagang malalim pa po ang baha kahit saan po tayo pumunta. tuloy naman ang paghahanda para may makain ang mga evacuee. Luma na nga, barado pa raw ang 70% ng drainage sa Metro Manila na isa sa itinuturong dahilan ng mga pagbaha. Target yang solusyonan ang 24.9 billion pesos na flood control project na nakatakdang matapos sa susunod na taon. Saksi si Joseph Moro. Sa maraming kalsada umaabot ang tubig ulan na hindi makaagos ng maayos sa mga dapat nilang daluyan. Sa Tripa de Galina Pumping Station ng Maynila halimbawa, may kasamang basura ang nasisipsip. At hindi sila simpleng kalat, may pintuan ng refrigerator, troso at sofa. Isa lamang ito sa 70 pumping stations na hawak ng MMDA na gumagana pero kailangan lang namin ma-pump out palabas yung tubig. Minsan nagkakaroon ng delay dahil sa basura. Ika nga, ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. May kasama pang baha. Umaambon na lamang dito sa Maynila pero sa bahaging ito ng Ross Boulevard, mataas pa rin ang baha dito. At yung mga sasakyan kung hindi sila mataas, syempre ingat sa paggapang laban sa baha. Ayon sa MMDA at DPWH, patong-patong na mga problema ng basura, lumang drainage system at syempre kalikasan ang posible mga dahilan kung bakit mabilis bumaha sa Metro Manila. Kaya nga sa ibang lugar tulad sa Ross Boulevard sa Maynila at abot 50 lugar, may mga drainage na may mga basura na pinalilinis na ng MMDA sa mga tauhan nito. Kung nababarahan ng ganito, hindi makakarating yung tubig at may iipon muna sa karsada bago namin siya ma-pump out. Sabi ng Public Works Department, kailangan ng palitan ng maraming lumang drainage pipe na maliit na nga, parado pa at hindi lamang ng basura. 70% of the drainage system in Metro Manila are already silted. So the efficiency of the drainage system at Metro Manila is only about 30% siguro. Kabilang sa mga solusyon ng 24.9 billion peso Metro Manila Flood Control Project na sinimula noong 2018 at matatapos sa 2026. Isa sa moderno nito ang nasa 40 pumping stations at magtatayo ng 20 bago.
Hinuhukay rin at pinapalalim ang Pasig at Marikina River sa ilalim ng Marikina River Rehabilitation Project na ang isang phase ay sa 2028 pa matatapos. Gagawa rin ng catchment basin o pansalo ng tubig sa San Mateo, Rizal. Para hindi rin bababa kaagad dito sa Marikina River o kaya sa Pasig River. We hope that we will be able to construct it in the next few years after lahat niya. Magtatayo rin daw ng mga dam sa may Sierra Madre para mas kontrolado ang tubig mula roon pababa sa Metro Manila. It will undergo geological, and technical evaluation. We might be able to start doing that, 2027, 2028 siguro. Pero marahil kalikasan at natural na daluyan ng tubig ang kalaban. Sabi sa post ng geologist at UP Resilience Institute Executive Director Dr. Mahar Lagmay, tinayuan na ng mga bahay, gusali at mga kalye ang ilan dyan. Tulad halimbawa ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, bagay na sinang-ayunan ng DPWH. Kasi dati-dati may mga open spaces pa in Metro Manila because of development and population increase. Actually, halos wala na pupuntahan ng tubig baha kundi sa mga drainage system nila. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Magdamag stranded ang ilang taga-Navotas at Malabon dahil sa bahang umabot hanggang Baywang. Saksi si Dano Tingkungko. Sa barangay Tugatog sa May Kawayan, Bulacan, sa boundary ng Valenzuela, inabutan namin ang pamilyang ito na lumulusong kasama ang alagang asong si Berta na kahit may tali lumalangoy sa baha. Maliban sa suot nila, wala silang nasalbang gamit sa bahay na inubos daw ng baha kagabi. Pupunta ko sa nanay namin. Kumusta inabot bahay niyo? Ano ko? Bastaon na to kagabi. Kagabi? So ngayong umaga? Medyo bumaba. Kumusta bahay niyo ngayon? Lubog pa rin po. Pero gano'n nakataas? Hanggang bewang na lang. Hanggang bewang. Okay, paano kayo kagabi? Anong ginawa ninyo kagabi? Evacuation. Partidang bumaba na ang baha sa mababaw na bahagi ng kalsadang ito pero sakit pa rin sa ulo ang tubig na ayaw pa rin tuluyang humupa. Gano'n kataas inabot kagabi? Ganito. Bewang mo. Okay, kumusta kayo kagabi? Naglikit na yung mga sasakyan namin doon. Patulis ka po yung mga gamit namin. So ngayon medyo okay na pala to. Mabuti raw hindi na nakisabay ang high tide pero marami pa rin mga saradong tindahan at napeperwisyong residenteng hindi makagalaw ng malaya dahil sa hanggang binting taas ng tubig. Sa magkabilang dulo ng barangay Tansa 1 sa Navotas at Hulong Duhat sa Malabon, ganito pa rin ang sitwasyon sa mga kalsada. Mababaw sa bungad pero huwag kang pakasiguro kasi malalim yan sa gitna. Ang close van na ito napaatras ng mapagtantong malalim pa rin ang tubig. Ang mga bangkang ito smash hit pa rin sa maraming ayaw o hindi pwedeng lumusong sa tubig. 50 pesos lang. Hindi pa kami umuwi. Kumbaga sa bangko kami natulog doon sa office namin. Mataas naman yung bahay. Ang problema lang yung pag-uwi. Ito, suot namin kahapon pa ito. Ayaw namin maglusong kasi nga leptospirosis, di ba? Mga medyo takot rin kami. Yung family namin nasa bahay. Safe naman sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko ang inyong saksi. Samantala, maraming bayan at lungsod sa Cavite ang binaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa katabing probinsya ng Laguna, nagpatupad na ng forced evacuation sa Cabuyao. Saksi si John Consulta. Di na madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang mga kalsada sa Kawit, Cavite. Lubog sa baha ang halos lahat ng 23 barangay ng Kawit tulad ng barangay Panamitan na umapaw na ang ilog sa sobrang laki raw ng volume ng ulan na bumagsak ngayong araw na sinabayan pa ng high tide. Ang 25 anyos na si Jolina, kabuwanan na ngayong July pero kinailangan daw lumusong sa baha para pagkakitaan ang kanyang mga pasan na ginawang kakaning. Gaano kahirap yung sitwasyon? Sobra po. Lalo pag walang makain ka na. Kaya kailangan magtinda po, kahit baha na po. Pinasok na ng baha ang loob ng ilang mga bahay sa Kawit. Kaya ang mga gamit ni Mang Leslie nakaangat na sa mas mataas na lugar kanina pang alas 4 ng madaling araw. Kaming dalawa ng miss ko, ginising ko na rin yung pinsan ko na mag-aangat ng mga paninda. Tapos yung mga rep namin, inangat na rin namin. Sa gitna ng aming pag-iikot, nakakasalubong namin ang isang bandang ito na sinuong ang baha at ulan para ipagdiwang ang kapistahan ng Kawit ngayong araw. Panata namin sa Kapitan, sa Santa, sa Magdalena. Sa kataring bayan ng Noveleta, nagmistulang parking lot na ang mataas sa kalsadang ito sa dami ng mga sasakyang nakaparada sa magkabilang panig na kalsada.
para lang di malubog sa baha. Bagamat malayo pa sa critical level ang taas ng tubig sa Noveleta, sa tulong ng mga itinayong catch o retarding basin na isang JICA project, iniligas na ang may 600 individual mula sa mga low-lying area. Yung rainfall lang po ang naging problema natin dahil nga po sa nakaraang 2 araw natin ay parang pang 2 linggo ang binagsak na rainfall. Lubog din sa baha ang bayan ng Rosario, kaya ang iba, bangka na ang sinasakyan. Sa Barangay Poblacion 3 sa Cabuyao, Laguna, nagpatupad ng forced evacuation matapos tumaas ang tubig sa ilog. 12 sa 15 barangay naman sa San Mateo, Rizal ang binaha gaya sa Barangay Mali. May mga bahay na pinasok ng tubig at meron ding mga nasirang gamit. Problema rin ng ilan ang tumigil na kabuhayan. Kaya si Leonora umalis muna ng evacuation center at sumuong sa baha para makapagtinda ng tinapa. Hindi aniya sapat na umasa sa relief goods sa evacuation center. Pag hindi po ako nagtinda, wala kaming kakainin. Si Nabuboy naman na piniling manatili sa second floor ng kanilang bahay, hindi pa nakakakain. Maasa lang kami sa hanap buhay namin araw-araw. Pang hanap buhay namin, pag uwi, kain, yun makakain. Pag walang hanap buhay, ganito, gutom kami. Pakiusap ni Acting Mayor Grace Diaz sa mga apektadong residente magtungo sa mga evacuation center dahil hindi nila kayang makapagbahay-bahay sa dami ng aabutan ng relief goods. Sa katabing bayan ng Rodriguez, 8 sa 11 barangay ang apektado. Wala lang natirang pader sa bahay ni Jerry para may masilungan ang 3 anak. Sa lakas daw ng tubig kahapon, nasira naman ang pader ng bahay ni Aling Marilu na nasira na rin noong bagyong Karina. Sana po may tumulong po sa amin. Malakas ang ragasan ng tubig na umapaw mula sa Wawa Dam at umagos sa bayan. Pero ang mas nagpapalala raw ng problema nila, hindi ang Wawa Dam, kundi ang mga flood control project ng DPWH. I think there is something wrong with the design. Instead kasi na malapad ang ilog, committed eh. Imagine yung ilog namin dito sa Montalban, it used to be 200 meters wide. No? Ngayon, kung matatapos yung project, kasi pina-hold ko yung isang part ng project dun eh. Ngayon kasi mangyayari sa mga 60 meters wide na lang. So magkakaroon ng embudo effect. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Bagyo na ang isa sa 2 low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyong Dante 1,075 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Pa-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong kikilos pahilaga o di kaya ay pa-north-northwest sa Philippine Sea ngayong gabi o bukas. Saka ito magno-northwest at tutumbukin ang Ryukyu Islands at East China Sea. Posibleng makalabas din yan sa PAR sa Huwebes o Biyernes kung hindi gaanong malaki ang magiging pagbabago sa pagkilos nito. Ang isa pang low-pressure area huling nakita 105 kilometers southeast ng Basco, Batanes. Posible itong mabuo bilang bagyo o maaari ring sumanib sa sirkulasyon ng bagyong Dante. Hinahatak ng bagyong Dante at ng LPA ang habagat kaya asahan pa ring maulang panahon sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga inaasahan na matitinding ulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Central Luzon, gaya ng Zambales at Bataan, Calabarzon, Mimaropa, lalo sa Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa hapon, malawakan na ang ulan at malalakas pa rin ang buhos. May mga pabugso-bugsong ulan pa rin sa Metro Manila bukas. Sa Visayas, may chance ring ulanin ang Panay Island, Negros Island Region, Samar at Leyte Provinces. Mas marami nang uulanin sa Visayas sa hapon at posible na rin sa ilang lugar sa Cebu. Meron na rin kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Samantala, hinahanap pa ang isang pasahero ng sasakyan na hulog sa isang sapa sa Caloocan City kagabi. Kanina, natagpo ang patay ang sinasabing driver ng sasakyan. Saksi si Chino Gaston. Makikita ang paglusong ng sasakyang ito sa videong kuha sa binahang Doña Aurora Street sa Camarin, Caloocan kagabi. Bagay na ipinag-aalala ng mga saksi.
nagpaawat, dire-diretso. Haraka kami, babanggain ka pa nun. Hoy, meron na po isang lumubog ha. Wala, di nagpaawat, dire-diretso eh. Pero sa isang punto, ang sasakyan na may sakay umanong 2 pasahero na napatigil na, sinimulang tangayin ng agos ng tubig. Bigo ang mga residenteng mahabol ito para maitulak sana palayo sa sapa kung saan tuluyan itong nahulog. Dire-diretso talaga po siya, tapos pumeno mo sa gitna. Hinabol po namin para sakyan yung likuran, tapos buksan po yung pinto. Ayaw po, tapos tinangay na po siya. Sinubukan pa raw ng mga nagbabantay na residente na pigilan ang pagdaan ng sasakyang ito dahil malalim na at umaagos pa ang tubig papuntang sapa. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi raw ito tumigil. Nang matagpuan ang sasakyan sa bahagi ng sapa na dumaraan sa isang subdivision, UP na ito at wala na ang umano'y 2 sakay nito. Nakita ko marami ng tao dito, may mga ambulansya na, taga City Hall, mga rescuer. At ang kotse nga nandun na sa ilalim ng tulay. Sinusubukan na lang itaas at sinasabi na yung tao daw nasa loob. Pero nung nakuha nila yung kotse, wala naman pong tao. Kaninang umaga naman nang matagpo ang patay na ang 60 anyos na umano'y driver ng sasakyan na si Ricardo Donasco. Ayon sa kanyang misis, nakatawag pa si Ricardo alas 7 kagabi para sabihing naipit sila ng baha. Kailangan namin ng rescue, gano'n siya ng gano'n. Sinabi niya ba nahulog na sa... Hindi po, wala po siyang binabanggit. Hanggang sa malabo na yung salita, wala na kaming maintindihan. Gumaganon-ganon na. Tapos, ayun po, tumawag na akong barangay. Hinahanap pa rin ang kasama niya sa sasakyan. Ayon sa kapitan ng Barangay 177, pangalawang beses nang may nahulog na sasakyan sa sapa. Baliwala ang barrier na inilagay rito na nalubog din dahil sa sobrang taas ng baha. Pagka po tumataas yan, sinasabihan po talaga yung mga motorista na huwag na nilang tangkaing tumawid. Kasi mahirap po talaga, delikado. Kung ang gusto nila, yung mataas talaga na barrier as in, kaya hindi din po siguro advisable. Kasi yung dami ng basura din na nakasama ng laki ng tubig, baka pag nabaray basura, lalo pong lulubog yung mga nakatira dito sa gilid ng creek. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. May mga lugar pa ring lubog sa baha at may bagong bagyo na nasa loob ng PAR. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang officer in charge ng Office of Civil Defense. Asek Alejandro, magandang gabi po sa inyo. Yes, Marin, magandang gabi sa lahat. Una po sa lahat, meron pa po bang mga lugar na hindi pa rin naabot ng rescue, isolated na lugar? Opo, meron pa rin tayong 966 barangays na still flooded, no? Sa NCR hanggang Region 3 and 4A. So yun po ang tinitingnan natin at dahil maulan pa hanggang Thursday ay binabantayan natin itong mga lugar na ito. Paano po ang gagawin natin? Lalo na kung halimbawa may mga critical na mga kailangan talaga ng rescue doon sa mga areas na yon. Oo, naka-preposition naman tayo ng mga rescue natin. Pwede tumulong sa mga local government units. So naka-download na po yung mga yan. In fact, meron tayong more or less na 40,000, mga 12,000 teams, no? Personnel from the AFP and PNP na nakakalat sa iba't ibang region na pwedeng tumulong sa ating mga local government units. Alright, di pa man po humuhupa ang baha sa ilang mga lugar. Naku, heto't may bagyong Dante naman na binabantayan ng Pag-asa at bukod sa LPA pa yan at habagat. Paano po ito pinaghahandaan ng gobyerno? At yung mga rescuer po natin, naku, mukhang wala na po silang pahinga talaga. Yung mga nakasama namin kanina sa Parañaque, ilang araw na po sila na nagre-rescue, hindi pa po ata natutulog. Opo, tuloy-tuloy yung ating preparasyon dito sa bagong bansa, no? So meron tayong southwest monsoon last week, nag-cruising, tapos nag-LPA, ngayon si Dante na. So the same areas naman ang magkakaroon ng pagulan dito sa NCR, Region 3 at saka 4A hanggang Northern Luzon. So pinaghahanda na natin yung ating mga local government units and ang ating mga national response units from the AFP. So meron tayong mga assets na naka-standby. Meron pa tayong naka-alert, no? Yung nagamit natin for cruising ay siguro magpahinga na yan at meron pa naman tayong mga reserve na pwedeng pumalit sa kanila. So
So marami po tayo. Meron tayong 15,000 from the AFP, halos 5,000 from the Coast Guard, tapos meron pa tayo from the Bureau of Fire Protection. So sapat naman yung mga personnel natin. Good to know. Makikibalita lang din po kami kung kumusta yung bilang ng mga casualties natin nationwide, especially dun sa mga areas na talagang directly affected by itong hanging habagat o southwest monsoon. So far, Maris, meron tayong 6 na reported death. Puro subject to validation pa rin. 5 injuries at 8 na missing. So yan po ang ating casualty count. So sana manatiling ganito. Hanggang dyan na lang po sana. But tuloy-tuloy ang ating pag-aabiso sa lahat na sumunod sa mga babala or mga instruction ng ating mga barangay officials at mga disaster authorities po. Maraming salamat po sa inyong panahon, OCD-OIC Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magandang gabi po. Ingat po kayo. Magandang gabi, Maris. Magandang God gabi bless sa lahat. po. Samantala, sa Malolos, Bulacan, natuloy pa rin ang kasal sa gitna ng binahang Baraswain Church. Saksi si Mark Salazar. Dandaan lang po. Lubog sa baha ang Baraswain Church ng Malolos, Bulacan, pero hindi nito napigil ang paghahanda para sa isang kasal. Hindi nakaligtas ang Baraswain Church dito sa Malolos sa pagbaha na nagsimula pa kagabi. Mas mataas pa raw di hamak dito yung level ng tubig. Pero bumaba na ito. Hindi naman daw ito first time at hindi rin first time na itutuloy ang kasal kahit ganito ang estado ng simbahan. Ini-imagine ko lang kung ano magiging itsura ng basang kasal at ano magiging kahulugan nito sa ikinasal. Walang exempted mula sa bride, abay, kahit ang mga ninang, lahat basa. Ang katwiran ng couple na sina Jamaica at Jao, mas malaking abala kasi ang magplano ulit ng wedding kaysa suungin ang baha ng Baraswain Church. Matagal na po itong inaantay ng lahat. Nandyan naman na din po kami. Let's do this na po, sabi namin. Thank you po sa aming bisita. Yung ulan po, blessing po ni Lord. Naging blessing na rin naman po talaga kasi mas naging unique po yung ano po. Saka po mga taga Nabotas po kami, ay po. Opo, sanay po sa baha. Hanggang dito po, sinundan po kami ng baha. Sa labas ng simbahan, lubog din ng maraming lugar sa sentro ng Malolos. Pero tuloy ang komersyo. Hindi raw nila pwedeng intayin na humupa ang baha dahil matagal yan. Ako, para pong 1 week yan, 1 linggo po yan. Malamang. Alam ng mga taga-barangay Vicente kung gaano sila katagal mababasa at kung anong peligro lang ang kanilang pinangingilagan. Di na rin kami nandidiri kasi nasasanay kami. Yung iba kasi diring-diri kasi marumi daw yung tubig eh. Hindi kayo ininom ng panglaban sa yung leptospirosis? Ay, hindi naman po. Sa mga daga, Oo, sa mga may daga. Pag may sugat siguro yun kasi delikado yun eh. Hindi naman po kasi wala naman akong suga ah. May mga lugar gaya ng Barangay Mabolo na mas mataas pa ang tubig baha na umabot hanggang dibdib kagabi pero walang lumikas. Kasi nga, sanay na sila. Wala na magagawa eh. Ganun talaga. Panahon tsaka nagpakawalain dam eh. Kalimitan ng baha ng Malolos at iba pang low-lying areas ng Bulacan ay hindi natatansya sa pagtingala lang sa langit. Dahil sa iba raw nanggagaling ang tubig baha nila. Mula sa dam, mula sa Manila Bay kapag high tide at iba pa. Pero high tide ang pinakamalaki ang ambag, kaya ito ang binabantayan nila ang taas kada araw by meter. Simula kahapon ng 3.7, ngayon 4.1 at inaasahan natin hanggang Biyernes po to ay 4.8. Opo, habang sa ano po, habang sa araw-araw po, kahapon alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, tumataas naman po ito ng 3.7, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 hanggang 4.8 po. Sa huling tala, bago magtanghali kanina, sa buong Bulacan na sa 4,000 pamilya ang nag-evacuate kagabi na unti-unti na rin daw nag-uuwian. Wala pang naitalang nasaktan sa buong lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. 43 aso at 8 pusa ang apektado ng baha sa loob ng isang bahay sa Barangay San Miguel sa Taguig City. Ayon kay Youth Scooper Irene Pasaylo, pinili nilang manatili roon sa pangambang baka mas maging delikado para sa kanyang mga alaga
kung ililikas sila. Bahagya na raw humupa ang tubig. Nagmukhang ilog naman ang bahagi ng Marulas, Valenzuela City kaninang alas 2 ng madaling araw. Pero bago mag alas 9 ng umaga, malinis at nadaraanan na ang ilang kalsada. Pinanghinaan naman ng loob ang youth scooper na si Nick sa sinapit ng kanilang bahay sa Taytay, Rizal, na dati naman daw ay hindi binabaha. Tingin ni Nick, naiipon ang baha dahil walang maayos na drainage sa kanilang lugar. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Ayon sa Pangulo, nagbili na siya bago pa siya umalis pa Amerika noong linggo. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon, supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima. Nasa Amerika ang Pangulo para sa isang official visit. Ngayong araw bumisita si Pangulong Marcos sa Pentagon, headquarters ng U.S. Defense Department, kung saan sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonyang ibinibigay ng Defense Department sa mga bisitang senior officials bilang pagpapakita ng malaking respeto. Bukas naman nakatakdang magpulong sina Pangulong Marcos at U.S. President Donald Trump. Ipinalabas ng Bangsamoro Government ang dokumentaryong The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process. Tampok dito ang kasaysayan ng pagkakatatag sa BARMM noong 2019, mga pagsubok ng ilang dekadang gulo sa rehiyon at mga dapat pang gawin ng mga susunod na lider para sa kapayapaan at kaunlaran sa BARMM. Ayon sa Bangsamoro Information Office, layo nilang ipalabas ang dokumentaryo sa iba pang lugar sa bansa para mas maunawaan ang kanilang kasaysayan at gobyerno. Oh, look at that! Whoa! Nagliyab ang kaliwang makina ng eroplanong yan habang lumilipad at pagkatapos mag-take off mula sa Los Angeles Airport sa Amerika. Patungo sa ng Atlanta ang eroplano na tagumpay namang nakapagsagawa ng emergency landing. Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay na pasahero at crew. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Inabutan ng panganganak sa daan ang isang ginang sa Santa Teresita, Cagayan sa kasagsagan ng bagyong Krising noong Biyernes. Sakto naman nagpapatrolya malapit sa lugar ang mga pulis, kaya agad silang nakaresponde. Sa kabila ng pagragasa ng baha sa ilang kalsadang dinaanan nila, nadala ang ginang sa Municipal Health Center. Maayos na ang kanyang lagay, pati na ang bagong silang na sanggol. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni PR Kanghel, ako po si Mariz Umali. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.